Ganap ng bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang unang bagyo ngayong taon, ang bagyong Ada. At para nga sa detalye, makakausap natin si John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga, Sir John. Magandang umaga din po at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ayun, unang-una siguro, John, nasaan na ba itong bagyong Ada? May epekto na ba siya sa bansa? Sa kasalukuyan po ay papalapit na ito ng papalapit sa ating bansa at ito ay nasa layong 635 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ang naapektuhan po nito sa kasalukuyan ay yung mga kababayan natin dito sa eastern part ng Mindanao at habang papalapit ito ay maapektuhan na rin yung mga kababayan natin sa eastern Visayas. Mga kailan kaya to inaasahan mag-landfall at yun nga saan kaya mismo magla-landfall? Pinaka-close approach o pinaka-malapit ito sa ating kalupaan ay by Friday and Saturday. At yung babaybayin niya ay northwestward direction papalapit sa Eastern Visayas. Dito rin ito posible na mag-landfall o mag-close approach. Meron tayong mga analysis na may dalawang senaryo. Posible ito na mag-landfall pero posible din naman na lumapit lang ito sa ating kalupaan and eventually ay kumilos na pa northwest pa rin pero babaybayin niya yung coastal areas ng mga probinsya ng southern Luzon, yung Bicol region, and then eventually sa eastern part ng Luzon na yung maapektuhan. So may chance din na hindi siya mag-landfall. Pero palalakasin ba niya nung bagyo, yung iba pang weather system sa bansa? Ano pa bang mga umiiral sa ngayon? Sa kasalukuyan po, yung northeast monsoon or yung amihan ay patuloy pa rin na nagdadala. Bukod sa malamig na hangin, ay may dala rin ito ng mga kaulapan na nag-increase din o nagdadagdag din tsansa ng mga pag-ulan dito sa northeastern part ng ating bansa kasama din yung Cagayan Valley region at Cordillera Administrative region. Yung moisture na yan, yung mga kaulapan na associated dyan sa amihan, habang papalapit itong si Bagyong Ada, ay posible na mag-supply din ng moisture dito sa bagyo. Kaya naman, ang posibleng na mangyayari ay yung dala na ulan nitong si Bagyong Ada ay posible na madagdagan. Ibig sabihin, kahit na tropical depression siya or tropical storm, paglapit niya sa ating kalupaan, ay posible na magdala ito ng relatively amount of, meron itong amount ng mga pagulan. Siguro na babalitaan din naman natin yung mga nangyayari sa Bicol ngayon. Meron kayang effect ito sa pag-aalboroto rin ngayon sa bulkan? Yes po, no. Ngayon ay hindi pa ganun kaulap at hindi pa mataas yung chance ng mga pagulan, pero habang papalapit ito, tataas na yung chance ng mga pagulan. So yung halimbawa, yung ash, halimbawa nagre-release ng ash itong si Bulkang Mayon, good thing kapag umulan dahil mawawash out in terms of air pollution na nai-inhale ng mga kababayan natin. Pero in terms naman ng mga pagbaha, halimbawa umulan, and then yung lahar na ni-release ng Bulkang Mayon, ay posible na mag-contribute para magkaroon tayo ng mga flood occurrences, mga pagbaha, at ganoon din naman yung pag-aagos ng lahar o yung mga mud flow. Kaya yung mga kababayan natin na nasa malapit sa paanan nitong Bulkang Mayon ay posible at malaki yung posibilidad na maapektuhan tayo. Okay. Panghuli, ulitin na lang natin. No? Kailan pa ulit natin malaramdaman yung epekto nga nitong bagyong Ada at saang mga lugar? By Friday and Saturday, malaki po yung magiging epekto nito sa Eastern Visayas, ganoon din naman sa Bicol region. Kaya aasahan natin na posible na at least 50 millimeters na mga pag-ulan yung ating ma-experience. At yun, ibig sabihin nun ay mga localized flooding yung posible. At habang papalapit pa ito, ay dito pa natin mararanasan. Again, Friday and Saturday po ito pinakamalapit sa ating kalupaan. Okay, maraming salamat John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.